Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa oras na tumulong ka sa nanay mo sa kahit anong paraan. Para ka naging kakonsyaba sa nangyari sa mundo. Gulat na gulat nga itong si Zoe nang madatnan dito ni Lynette na may kausap sa telepono. At dito nga tinanong ni Lynette na kung sino daw ang papatayin dito ni Zoe. Yun nga, sana banggit ni Zoe na habang kausap itong kanyang ina. At hindi naman agad-agad makasagot itong si Zoe dito nga kay Lynette. Hanggang sa pigain ni Lynette itong si Zoe at umamin nga ito na si Moira nga itong kanyang kausap. At inutusan siya dito di umano ni Moira na tapusin nga at tuluyan itong si Dax. Subalit hindi nga nagawa ni Zoe dahil pinanindigan ni Zoe ang kanyang pagiging doktor at sinumpaan. At dito rin at tila hindi na kumbinsi itong si Lynette sa mga sinasabi dito ni Zoe. Kaya mas lalong pinagdudahan ngayon ni Lynette ang kakayahan ni Zoe na baka may gagawin siya dito sa Star Witness ni Moira para makalaya itong kanyang ina. At binantaan ni Lynette itong si Zoe na oras daw na may kinalaman siya sa nangyari at kapag nakipagsabuatan siya sa kanyang ina o sa kahit anumang paraan ay wala na siyang pinagkakaiba dito sa kanyang ina na pagiging kriminal at may kinalaman dito sa nangyari nga kay Don Pepe. At dito naman tila na konsensya itong si Zoe sa mga salita na sinabi ni Lynette sa kanya dahil alam niya sa kanyang sarili na siya ang dahilan na kung bakit nakumatos ngayon itong si Don Pepe dahil sa kanyang pagtulak sa bangin. At hanggang sunod-sunod na nga ang nabisto dito tungkol kay Zoe dahil papauwi na sana itong sina Annalyn at Doc Lyndon Javier pabalik ng Estridge. Dito naman na kinausap ni Justin at ipinakita tinanong kung may boyfriend ba daw itong si Zoe dahil naabutan nga di umano ni Justin na nagtatalo sila ng lalaking ito. At dito na sinabi ni Annalyn na wala naman daw siyang nababalitaan na mayroong boyfriend itong kanyang kinakapatid. Hanggang sa ipinakita ni Justin itong larawan na nakuha daw niya sa CCTV footage ng FX. At dito na kumpirma ni Annalyn na si Dax nga ito. At hanggang sinabi ni Annalyn kay Justin na magkakilala pala itong si Zoe at ito ngang si Dax bago nga maaksidente. At nakakasigurado ngayon itong si Annalyn na may alam itong si Zoe sa mga nangyayari dito kay Dax, lalo pat nasa loob siya ng operating room kung saan siyang nakakasama dito ni Doc Ray Meneses. At dito naman na binantaan ni Giselle ito si Zoe na kapag may nangyari dito kay Dax at hindi nabuhay ay siya lang naman ang salarin at pagbibintangan dahil siya nga ang nakakasama dito ni Doc Ray Meneses. At wala nang lusot itong si Zoe nang tanungin ng kanyang ama dahil ipinakita din ni Justin kay Doc RJ ang kanyang nakuha sa CCTV footage. At dito tinanong ni Doc RJ itong si Zoe na aminin kung ano man ang kanyang nalalaman sa nangyari ngang pagpapatumba dito nga kay Dax, hanggang sa umiyak itong si Zoe at mapipilitan na sabihin dito sa kanyang amahin na si RJ na inutusan siya di umano ng kanyang ina na si Moira na tuluyan na nga itong kanyang Star Witness na si Dax, nang sa ganon ay tuluyan na siyang makalaya. At nagalit naman itong si RJ dahil matagal na palang alam ito ni Zoe, subalit wala siyang sinasabi sa kanila at nagtatawagan pala sila ng kanyang ina na si Moira. At hanggang sa piniga ng husto ni RJ itong si Zoe na dapat hindi na siya gagamit ng cellphone upang nang sa ganon ay hindi na nga makatawag itong kanyang ina na si Moira. Hanggang sa inaaya ni Giselle sila Lynette at Aling Susan na sugurin nga itong si Moira sa loob ng kulungan at may dala nga silang mga pasalubong para daw dito kay Moira. At tawag dito ni Aling Susan ay mga epektos na ikakagulat nga dito ni Moira. At ganoon din naman ang ginawa ni Carlos Benitez, tinawagan si Moira at galit na galit ito at pinagbabantaan na kapag may nangyari daw kay Lynette ay siya mismo itong si Carlos ang tatapos sa buhay ni Moira dahil hindi niya hahayaan
na mawala nga daw itong kanyang asawa dahil sa ginawa ni Moira ay muntika na ngang mapahamak itong si Lynette at sinabi nga ni Moira na sana daw si Lynette na lamang ang natamaan at hindi itong si Annalyn. Kaya ang ating pakatutukan ngayong Lunes mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat ulit sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel.